I went to Cebu para makiramay at mag-abot na rin ng tulong doon sa mga nasalanta, mga biktima ng lindol. And nakita ko yung sufferings ng marami nating kababayan doon. May mga namatay, may mga nawalan ng bahay, etc. Uminit ang ulo ko nang malaman ko may mga companies na right after the earthquake na pagkalakas-lakas 6.9, yung iba pinauwi, very good, kanilang mga employees kasi magkakaroon ng aftershocks nga. But may mga companies na hindi pinauwi at pinayagang ay sa pilitang pinagtrabaho yung kanilang mga empleyado. And I'm talking about ito mga BPOs. What they did, ilan sa kanila o marami sa kanila sa Cebu, pinagtrabaho at sinabi, business is business, wala kaming pakialam kung may earthquake o wala. Trabaho lang kayo, tuloy yung trabaho. And I'd like to show. Oh my God, Lord. 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 Oh, action ba? Action! Action na gano'n? Ay, gawa sa chip, kaysa mag-away chip. Gawa sa chip, gawa sa chip. Ang ginawa ng ilang BPOs, hinarangan yung exits na para makalabas yung mga empleyado mapunta sa isang safe na lugar. Sana magan. I want cases filed against these BPOs. I want really, seriously, gusto ko masampa ng kaso, mapasara pa kung kinakailangan itong mga BPOs na ito. Managot. Grabe. Mas iwan nila yung kita nila kaysa naman yung safety buhay ng kanilang mga empleyado. Nakita niyo naman, hinarangan yung exit na para hindi makalabas. Nilock yung exit. And then, yung iba na after na okay na yung earthquake, guminto, pinabalik, pinakyat, pinagtrabaho ulit. Hindi kinonsider na magkakaroon pa rin ng aftershocks. Again, gusto ko yung mga BPOs na yan, Dole, I want cases filed against these companies. Managot sila. Dapat maparusahan mga to. Walang puso itong mga taon to. Despite the clear guidelines of Dole Labor Advisory 17 series of 2022, which states that during natural calamities such as earthquake or typhoons, companies must prioritize the safety of workers and cannot penalize those unable to work due to safety risk. Very clear yan. And Department Order number 252 series of 2025, which recognizes the right of workers to refuse work without threat or reprisal from the employer if an imminent danger exists in the workplace. Sapilitan silang pinagtrabaho at hinarangan pa nga yung exit para mga preso. Anong silbi ng mga advisor na ito at Department Order na ito kung hindi natin mapa-implement? So dapat may katapat na parusa sa mga kumpanya na nag-violate nitong Department Order ninyo. Itong advisory ninyo, Dole. When I learned of this incident, I immediately instructed my team to get in touch with the workers. At agad din ako nag-hire ng resolution ng Lunes para tugunan ang kanilang mga hinaing. Dahil sa pangyayaring ito, agad kong sinama sa agenda ngayong araw ang 2 panukalang batas na magbibigay karagdagang tulong at proteksyon sa lahat ng magagawa sa panahon ng kalamidad. Thus, we will be discussing first the proposed measures on calamity pay and hazard pay for workers dahil ito'y napapanahon na at kinakailangan na. After SBN 520 and 542, we will proceed with the discussion of the two bills that are very close to my heart at matagal ko ng advokasya from the get-go.
simula na ako'y naging senador, mga batas na magbibigay tuldok sa paulit-ulit na pagnanakaw ng mga mapagsamantalang employers sa mga manggagawang Pilipino. Paulit-ulit ko na itong sinasabi noon. At mabuti na lang, pasalamat po sa Panginoon, ako na po ang chairman ng labor. Dahil matagal ko na itong i-final at matagal na pinending ng pinending yung bill na ito hanggang sa na-assign na sa akin ngayon ng chairmanship. So under my chairmanship, under my watch, I'll make sure with everything that I have, ibubuhos ko na maipasa itong mga batas na ito. Huwag lang sana ako mapalitan, matanggal na sa pagiging chairman ng labor. Otherwise, I'll make sure na ito'y mapapasa itong mga batas na ito. I conducted several inspections during the past few months at napatunayan ko na matagal nang inaabuso ang sistema ng pakyawan. Sistema na ginagawang palusot ng mga kumpanya upang maiwasan pagbayad ng tamang sahod at benepisyo. Kaya nais kong ipasa ang SBN 82 o Anti-Abuse o Pakyawan Act to stop these blatant violations. Nagpapatupad ng pakyawan kahit walang duly approved piece rate orders. Noong mga nakarang hearings, ito po'y ibinrot up ko. Maraming mga kumpanya nagpapatupad ng pakyawan and yet wala naman pala sila sa listahan na pinapayagan na para magpatupad ng piece rate o pakyawan. Nangyayari po ito kasi yung mga taga-dole ay inutil. Sorry mga taga-dole, marami sa inyo inutil. Whether you like it or not. Bakit nakakalusot to? By the dozens na mga kumpanya, dyan lang sa Kamanaba. Halos lahat ng kumpanya pinuntahan ko, manufacturing companies, nagpapatupad ng pakyawan, and yet wala sila listahan ng pakyawan. At yung dole nag-inspect. At pagkatapos inspection ng dole, alam nila na may pakyawan at wala sa listahan nila na ito ay pinapayagan na magkaroon ng piece rate. Ano nangyari sa inspection? Siguro nabayaran yung dole. Kasi nandun ka na rin lang, sana na-inspect mo na, natanong mo na yung mga empleyado, kayo di pakyawan. Sasabihin ng empleyado, opo, pakyawan kami. As simple as that. And then right there and then, kinulong yung attention ng kumpanya, umayag ng kumpanya, at pina-stop nyo agad yung practice na pakyawan and then kasuhan at i-refund yung difference ng between pakyawan at hindi. Kasi sa pakyawan, alam niyo naman po, doon sa mga hindi pa nakakalam, sa pakyawan system, karamihan sa mga manggagawa, kailangan magtrabaho hanggang 12 to 15 hours pa in one day para ma-meet lang yung minimum wage. Dahil kapag hindi, kung sila ay magtatrabaho lang ng 8 oras, 200 pesos hanggang 300 pesos lang po ang kanilang uwing sweldo sa pamilya nila. Kasi sa pakyawan, nagbibigay sila ng quota. Na kapag hindi mo na-meet yan, kung ano na yung trabaho mo sa ilang oras, yun ang tatanggapin mo. Kaya karamihan sila sa kanilang tatrabaho hanggang 12, 13, 14, 15 hours. Ma-meet lang yung minimum. Naabuso ko yung pakyawan na yan. And yet, yung napayagan. Napayagan nyo. Alam nyo na may violations. Alam nyo na wala sa listahan na dapat maggawa ng pakyawan or magpatupad ng pakyawan. Kung meron mga pakyawan na pinayagan, allowed, wala namang ginagawang time in motion study. Kaya nga doon, nagkakaproblema. Walang time in motion study. Sa time in motion study, malalaman kung yung bang quota na binibigay makatarungan.
kung dapat bang magtrabaho, kung ilang oras ba patrabaho yung manggagawa, yung binigay sa kanilang responsibilidad para ma-meet nila yung minimum wage. There's no such thing. Finally, ang matagal ko nang nais sa batas, ang Wage Theft Prevention Act. Hindi ko mabilang kung ilang manggagawa ang lumapit sa akin for the past 25 years. Simula po ako yung naging broadcaster. Upang humingi ng saklolo dahil sa ninanakawan sila ng kanilang employers. Paulit-ulit po ito na inireklamo sa akin. And just to drive my point, I would like to show you this video. Yung isa dyan, umabot ng 1,000 workers at kahapon lang nag-file sa NLRC. After 3 years, na paglitis sa hindi tamang pasweldo. Ito po, pakita natin yung video. Hirap ng sitwasyon ng buhay namin, sir. Pati yung init, ulan, dugot pawis, yung puhunan namin, sir. Opo, sir. Pero mahigit 1 buwan na po kami hindi nakasahod, sir. Tinerminate po ako ng agency, sir, eh. August 31. Hindi ko nga po alam, sir. Wala pong due process, eh. Wala. Lutom nila, pamilya ko, sir. May 4 ako nga po. Anak ko nag-aaral. Grabe, sir, injustice. Kaya lumapit po ako sa inyo, Senator. Sabi, makasama ako. Makakakuha po ka ng hustisya. Sir, ang inyo pong reklamo, yung kumpanya na hindi nagbibigay ng mga benepisyo po sa SS, mga PhilHealth po, sir. Saka mga pag-ibig. Ano po, salbahe po sa amin. salbahe. Yes po, tuwing every meeting po, marami po siyang sinasabi. Tapos, ako po kasi na-anxiety ako dahil lagi niya po akong sinisigawan. Oo, sa ano Lagi kadahilanan? Kunwari sir, may mali lang. Every time na pakakausapin niya ako, ganun yung approach niya, sisigawan niya. Lagi po siya nagpapatanggal ng mga tao ng walang dahilan. So, sa loob ng 5 years, below minimum kayo, palaging mababa. Opo. Tapos, Delay pa sahod po namin. matanong ko lang po, paano kayo nakaka-survive sa 350? Sa pamasahe pa lang, lugi na kayo. Baon po kami sa Lunch pa, baon sa utang. Napagod talaga doon. Ano po, sa 3 years ko po sa kanila, wala pong hulog yung mga benefits ko po like SSS, pag-ibig, saka po PhilHealth. Saka po yung kulang po na po na sahod, yung overtime po hindi po nabibigay, yung mga incentive po hindi rin po nabibigay po sa amin. Legal holiday, hindi nila kami binabayaran. Pag nagsahod po kami, ang laki talaga ng kulang. 12 hours kami nagtatrabaho. Ako kami alas 7, bisa po uwi po kami ng alas 7, alas 8 ko ng oras po matapos. Kaya bang pong gawa namin? Mahataw po kami para makaminimum po kami. Ba't ka nagsitaguan? So ikaw, nakailang oras ka sa isang araw? 12 hours. 12 hours. Maliit na nga yung sweldo nila, aping-api na nga sila, pati uniforme, pati sapatos, bibilhin pa nila. Samantala mga kalalakihan, libre. Lahat ng pang-api ginagawa sa mga kababaihan. Hindi pwede yun. Dole, meron kayong hotline na pagsusumbungan ng mga manggagawang naapi o hindi nakatanggap ng tamang pasweldo? Ano pong hotline yon? You should memorize that by heart. So tatanong ka pa, usik po kayo, dapat alam niyo na agad yung numerong yan. Kailan niyo pantanong yung alipores niyo. Sige, 1349, I know that. Tinawagan ko yung 1349. Tinawagan namin. Sino ang in charge sa 1349? Taas ang kamay, please. Sino po dito sa Dole? Wala po ditong in charge, pero sa ngayon ay sila ay nandoon po. Sila nito. Ano ginagawa nila doon? Sila ang nagre-receive ng mga complaint na Sila ang nagre-receive. opo. Yung in charge. Anong pangalan ng in charge? Anong pangalan? Director Rosalinda Pineda ng IPS. Rosalinda Pineda. Okay. So, director siya. Anong ginagawa niya? Siyang nagre-receive ng mga complaints. Siya yung nagpapatakbo ng hotline. Siyang nagpapatakbo ng hotline
under niya ang 1349 na. Sibakin mo siya. Kasi inutil po siya. Why? Tumawag ako eh. Kaya pala dinadagsa ako ng mga manggagawa every single day. By the dozens, pupunta sa akin. Kasi pag tinawagan nila itong hotline nyo, stupido ang mga sumasagot dyan. Stupidong sistema. I'll tell you, tumawag kami. Umabot kami ng almost 3 minutes. Pinagantay kami. Paikot-ikot. Recording eh. And then after waiting for 3 minutes or more, nagtiis kami dun sa recording, may sumagot. Di sinabi ngayon ng staff ko, nagpanggap. Alam mong sinabi? Imbis na tanungin, saang kumpanya ka? Saang address ito? Ilang kayong mga hindi pinapasulan ng tama? Alam mo sinabi? Step 1, mag-email ka sa isang website ng DOLE. Mag-email ka. Tinanong ng staff ko. Pag nag-email pa, ano mangyari? Mag-fill up ka ng form at sabihin mo yung iyong problema. And then after that, you will wait for 5 to 7 working days bago ka sagutin. Sana 5 to 7 days bago ka sagutin. At kapag sinagot ka, mag-schedule ng conference between the employer and you. Bibigyan kayo ng 2 hearings. After 2 hearings, hindi nagkasundo, ipapasa sa NLRC. That's bullshit. Kaya pala pupunta sa akin, pumunta sila 24 hours, 48 hours at the most, nababayaran sila. Yan ang gusto ko mangyari sa DOLE. As a matter of fact, gusto ko na maging irrelevant yung action center ko. Sa iba na lang ako tutulong sa mga talagang to na pinabubugbog ng mga police chairman. Sana darating in time, I'll do my best until akong senador na yung action center ko hindi na kailangan pupuntahan ng mga manggagawang na api. At dahil yung DOLE ay very effective na, hindi na mga inutil. Walang ginawa kundi mangulakot lang. Mangulangot yan sa DOLE at hindi katrabaho. Baguhin niyo po itong sistema niyo sa hotline.